Second week actually of 2024. At natapos na po ang 2023 ng ating mga buhay. At alam ko po, batid ko lahat tayo, talagang naranasan natin yung pagsama ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba pumalakpak ng malakas sa makakapagsabi na naging tapat ang Panginoon sa kanila nung lumipas na taon. Amen. And shout, thank you, Jesus. Wow. Papurihin ang Panginoon because He is faithful. And let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we glorify you tonight and we praise you, God. We thank you, Jesus, for all your goodness, all your kindness, all your faithfulness in our lives. Salamat, God, dahil sinamahan mo kami throughout the season. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. And we are now on the 2024, Panginoon, and naniniwala kami, O Diyos, na sasamahan mo pa rin kami, Panginoon. And right now, God, as we listen to your word, as we study your word, Father, I pray, God, that every one of us will have an open heart, open mind, O Lord God, and let your Holy Spirit be the one to speak to us. Lord, gamitin mo ang iyong lingkod, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw lang ang magsalita, ikaw lang ang maihayag, Panginoon, at ikaw lang ang maluwalhati sa gabing ito. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, let me start this sermon with one question. Ready na kayo? Yan. Tatanungin ko lang po kayo, kanina, sinabi nyo, ay pumalakpak kayo na sinabi kong pumalakpak lahat na makakapagsabi na naging tapat ng Panginoon. Ngayon ang tanong ko, sa lumipas na taong 2023, paano mo nasabi na naging faithful ang Diyos sa buhay mo? Kasi nakasurvive pa tayo. Diba? Maraming mga sagot eh. Kasi in every different ways, kumilos ang Diyos sa buhay natin. In every different ways, talagang naranasan natin yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin. Right? Pero gusto ko lang din po i-share sa inyo. Alam niyo po, last Saturday actually, lumabas po kami ng mga dinidisciple ko. Yung mga maliliit. Kakilala niyo po sila Mitch, sila Zaira, sila Summer. Ayan, lumabas po kami nung Sabado, nagbanding kami bago kami magbalik sa discipleship. And habang po kami ay kumakain, I asked them the same question. Tinanong ko din po sa kanila, sa lumipas na taong 2023, paano mo nasabing naging faithful si Lord sa buhay mo? And alam niyo po, hindi ko ine-expect yung mga sagot nila. Imagine from 12 to 13 years old, ganun nakaseryoso yung sagot nila. Sabi po nila, yan, bibigyan ko po kayo 3 sagot lang naman po to. Okay lang po ba? Ayan, sabi ng isa, masasabi ko po na faithful si Lord kasi kahit sa panahon na may problema po ako, sa panahon na down ako, andyan pa rin siya para sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Wow, sino yun? Wala nyo? Hindi ko na sasabihin kung sino yon. Then yung pangalawa naman po, sabi niya, faithful si Lord sa akin. Kasi kahit ilang beses ko nang gustong tumakbo palayo, minsan kasi parang ayoko na eh, pero hinahabol niya pa din ako. Wow. Diba? Ganun ka-faithful si Lord. And ito po, merong isang sagot. Napakaiksi lang niya, pero ang tindi ng impact sa puso ko, nung narinig ko yon, sabi niya, faithful si Lord, kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Then I realized, totoo yun, no? Kaya nandito pa rin ako hanggang ngayon na nakakapag-serve, hindi yun dahil faithful ako. Yun ay dahil faithful ang Diyos sa buhay ko. At kayo rin po, mga kapatid, kung bakit andyan ka pa rin hanggang ngayon, nakakapakinig ka pa rin ng Word of God, nagpapadisciple ka pa din, bakit hanggang ngayon andyan ka pa din sa ministry? Bakit nakakapaglingkod ka pa rin? Bakit hanggang ngayon nabibigyan ka pa din ng schedule sa mga gawain? Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa Jomsi? Hindi yun dahil faithful ka. Yun ay dahil faithful ang Diyos sa buhay mo. Amen? Diba kasi totoo po yun sa totoo lang. Kung tayo lang, kung wala yung grace ng Lord, wala yung faithfulness ng Diyos, baka wala na tayo dito. Diba? Wala ka na dito. Diba? Kasi kung tayo lang, makulit talaga tayo. Tama? Matigas talaga yung ulo natin. Minsan totoo po yun, gusto na nating lumayo sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil tapat siya. Faithful siya, kaya hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Right? Nakapasok na tayo sa panibagong yugto ng buhay natin. Nandito na tayo sa 2024, bagong taon na. At nandito pa rin tayo dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon?
Hindi ikaw yung faithful, si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung faithful, si Lord. Diba? And you know what? This is something relatable to the lives of Israel. Yung mga Israelites po, especially the Joshua generation, yung generation na nakapasok sa Promised Land. So open your Bibles with me in the book of Joshua chapter 24. Yan, sobrang ganda po ng mga awitin natin kanina. Nag-usap na kami ni Kuya Eli. Sabi ko, grabe, nagtugma yung lineup niya sa minimeditate ko na salita. Eh, nakakatuwa, praise God. And alam ko po may pinapasabi sa atin ng Panginoon. So, just to give you a background, in Joshua chapter 24, actually, this was the time kung saan po si Joshua, ginathered niya yung Israelites, pinatawag niya lahat ng heads, ng leaders of the tribe. And then, doon, sa pagkakataon na yon, ni-review niya yung history ng Israel. Anong pinagsasabi ni Joshua? Anong mga pinagsasabi niya? Pinapasabi ng Panginoon na, Joshua, ipasabi mo to sa mga Israelita. I-review mo sa kanila kung gaano ako naging faithful sa buhay nila. Kung paano ko sila sinamahan. And yung mga kinuwento po ni Joshua, yung mga sinabi ni Joshua, mula pa kay Abraham, mula pa kay Isaac, mula pa kay Jacob, kung paanong napunta si Jacob at yung mga anak niya doon sa Egypt, kung paanong pinadala ng Diyos si Moses at si Aaron para ilabas naman yung mga Israelita sa Egypt, kung paanong hinati ng Diyos yung dagat para makatawid lang yung Israelites, at kung paano din niyang sinara at nalunod yung mga kalaban nila. Diba? Kung paano din silang pinagtagumpay ng Panginoon laban sa mga Amorites, kung paano yung kagustuhan ng kaaway. Kung kilala niyo si Balak. Ayan. Gustong-gusto niya ipa-curse kay Balaam yung Israelita, pero ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, i-bless yung Israelites, kaya po binless ni Balaam yung Israelites. Diba? Sa halip na magbigay siya ng curse, binless niya. Sinabi po yung lahat ni Joshua, kung paano silang nakapasok sa Promised Land, hanggang sa masakop nila yung Jericho, na kung paanong ibinigay sa kanila ng Diyos yung lupain na hindi naman nila pinagtrabahuhan. Sinabi din ni Joshua, kung paanong binigay sa kanila ng Diyos yung lungsod na hindi naman sila ang nagtayo. Kung paanong napapakinabangan nila yung mga ani doon kahit hindi naman sila yung nagtanim. Imagine kung gaano kabuti, naging mabuti ang Panginoon sa buhay nila. And actually, ni-review po lahat yon ni Joshua, to make the Israel realize that it is God who's with them throughout the season. Si Lord yung sumama sa kanila. Wala sila doon kung hindi sila sinamahan ng Panginoon. Ba, ang gusto ng Diyos, ma-realize ng Israelites na hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, na pinagtagumpay sila ng Panginoon. Gusto ng Diyos na ma-realize ng mga Israelites na pinatunayan niyang tapat siya sa kanyang pangako. Tinupad niya yung pangako niya. Pinatunayan niyang tapat siya sa buhay ng Israelites. And alam niyo po, pagtapos pong i-review ni Joshua yung history ng Israel, sinundan niya to ng isang command. Kumbaga, parang bilang balik, bilang ganti, bilang balik sa faithfulness ng Diyos. So let us read our main passage for tonight. Dami ko sinabi, no? Our main passage for tonight would be found in Joshua chapter 24, verse 14. Sabi diyan, now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. And put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. So sinasabi po ni Joshua dito na ang Diyos ay naging faithful sa kanila, kaya naman, therefore, serve the Lord. Fear the Lord and serve Him. And alam niyo po, when the word therefore, yung word na therefore, kapag na-state na po yan, when the word therefore is being stated, it is implementing an action as a result. May action na kasunod. Diba? Yung pinagsasabi ni Joshua sa Israelites, therefore, diba? Naging tapat ang Diyos sa buhay nyo, therefore, fear the Lord, serve Him. This is simply saying, balikan mo naman si Lord.
sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo, sa lahat ng kabutihan niya sa iyo, sa katapatan niya sa buhay mo, balikan mo naman si Lord. Baka naman. Tapikin mo yung katabi mo, baka naman. Diba? Baka naman. Diba? Ganun din po sa atin eh. As we come to realize that God have been faithful to us sa lahat ng panahon na lumipas. Imagine niyo through ups and downs, sinamahan ka ng Panginoon. Naramdaman natin na sinamahan tayo ng Diyos, na talaga namang mabuti ang Diyos sa buhay mo bilang ganti, bilang balik sa katapatan at kabutihan ng Panginoon. Balikan mo si Lord. Bilang mga taong nakaranas ng habag, katapatan ng Diyos, we must respond in serving Him. Paglingkuran mo ang Diyos. Kasi si Lord, He is expecting us to serve Him. Kasi yun lang yung way. That's the only way we can lift up our gratitude to Him. Hindi enough yung thank you lang. Ibigay mo yung buhay mo. Paglingkuran mo ang Panginoon. So ang tanong dito, if God expects us to serve Him, what does it really mean to serve the Lord? Yan po ang ating theme for this night. What does it really mean to serve the Lord? Alam niyo po, serving God is a choice. Decision mo kung pipiliin mong paglingkuran ang Panginoon o hindi. Sabi nga ni Joshua sa dugtong na verses, sa verse 15, sundan niyo po sabi ni Joshua sa verse 15, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served which on the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. And sabi pa ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. See, una-una pa lang sabi niya, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. Kung hindi naman pala okay sa'yo paglingkuran ng Diyos pili ka na lang sinong paglilingkuran mo. So lagi pala tayong may pinaglilingkuran. Pwedeng si Lord, pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala. Tama? Sinasabi ni Joshua dito sa ating verse, dahil naging tapat ang Diyos sa buhay niyo, sabi niya sa Israel, balikan niyo si Lord, irespeto niyo siya, paglingkuran niyo siya, talikuran niyo din yung mga Diyos-Diyosan niyo. And sinasabi niya, pero kung hindi naman okay sa inyo yon, sige, bahala kayo. Pumili na lang kayo kung sinong paglilingkuran niyo. Basta ako at ang sambahayan ko, maglilingkod kami sa Diyos. Yun po yung sabi ni Joshua. See, diba nakita niyo po, it is a choice to serve the Lord. Kung ayaw mo, edi wag. Ayaw nyo ba? Seryoso na sila. Diba? Kung ayaw mong paglingkuran ng Diyos, okay lang. Wag na lang. Walang pilitan dito. Pero kung sasabihin mo ngayon, kung magdidesisyon ka ngayon na maglilingkod ako sa Diyos, diba? Kumakanta tayo kanina, we will serve the Lord. Ayaw ka na kumanta, pausa na ako. Diba? We will serve the Lord. Diba? Kung pipiliin mo, kung sasabihin mong maglilingkod ako sa Diyos, baka naman, ayusin mo naman. Diba? Ayusin naman natin yung paglilingkod natin. Kailangan alamin mo kung paano ka ba dapat maglingkod sa Diyos. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Sure ka na bang nakakapaglingkod ka talaga sa Diyos? Totoo na ba yung paglilingkod mo? Diba? So what does it really mean to serve the Lord? This is our big idea. Church, when you choose to serve the Lord, serve Him with reverence. Simple lang. When you choose to serve the Lord, serve Him with reverence. Kung maglilingkod ka na lang din naman sa Diyos, samahan mo na ng mataas na pagrespeto. Diba, marahil may iba magsasabi dito, okay, napaglilingkuran ko naman si Lord. Nakakapag-serve naman ako sa ministry. Binibigay ko naman sa Kanya yung buong puso at buhay ko. Totoo ba? True ba? Gaano katotoo yun na buong puso mo binibigay sa Diyos?
Gaano katotoo na buong buhay mo inoffer mo sa Lord? Gaano katotoo na pinaglilingkuran mo talaga ang Diyos? Oo, pwedeng nasa ministry ka ngayon. Pwedeng naglilingkod ka nga sa Diyos ngayon. But the real deal here is, are you serving God in His terms? Napaglilingkuran ba natin ang Panginoon ng may reverence? O pinaglilingkuran mo lang siya sa sarili mong pamamaraan? Pwede kasi yun eh. Nagsiserve ka kay Lord, pero sarili mo lang na terms, sarili mo lang na pamamaraan. Like, okay na to. Pwede na to, okay na to, pwede na to. Huy, hindi po deserve ni Lord yung pwede na. Tama? Dapat laging best yung na-offer natin sa Panginoon eh. Hindi dapat tayo pumapayag ng pwede na to, Lord. Okay na to, Lord. Hindi. Hindi dapat tayo pumapayag ng ganon. Kasi kung pinili mo na lang din na maglingkod sa Diyos, you gotta fear the Lord and serve Him with reverence. Lagyan mo ng mataas na pagrespeto ang paglilingkod mo. Huwag lang yung basta lingkod lang. Huwag lang yung basta serve lang. Huwag lang yung basta tatayo ka dito kasi nakaschedule ka. Lagyan mo ng pagrespeto. Diba? As we check ourselves, nabibigyan ba natin ng respeto ang Diyos kapag tumatayo tayo? Kapag nai-schedule tayo, every time na pumapasok ka dito, sinasabi mong naglilingkod ka sa Diyos, may kasama bang pagrespeto yun? O pumupunta ka na lang, tumatayo ka na lang, ginagawa mo na lang yung gampanin mo dahil nakaschedule ka? Kayo lang makakasagot niyan. Hindi ko alam yan. Di ba? And you know what? To serve Him in reverence means to serve God with the highest respect and honor, knowing that He is a holy God. Banal ang Diyos. Kaya dapat yung paglilingkod mo ay may kasama talagang pagrespeto. Kasi kung walang pagrespeto, yung paglilingkod mo, nakakahiya sa Diyos. Tama? Nakakahiya po sa Panginoon kung binabasta-basta mo lang yung paglilingkod mo. Kasi banal siyang Diyos eh. And actually, yan po yung nakakalungkot. Maraming mga churches ngayon, maraming mga church members ngayon, hindi lang dito sa Jomsi Church, sa lahat ng lupalop ng mundo. Madalas, mga taong involved sa ministry, mga taong nakikita pa mismo sa stage, mga naglilingkod ng wala ng respeto. Yun yung pinaka-nakakalungkot sa lahat. Naglilingkod ng wala ng pagrespeto sa Panginoon. Nawawala na sa church yung fear of the Lord. Tama? Yung mga frontliners pa mismo, yung mga involved pa mismo sa ministry, sila pa, yung naglilingkod ng walang reverensya sa Panginoon. Kaya hindi mabigay yung best eh. Kasi kulang na sa takot sa Diyos. Kaya laging late sa gawain kasi kulang na sa takot sa Diyos. Kulang na sa pagrespeto. Imagine darating praise and worship. Imagine darating minsan nagpipreach na yung pastor. Nire-respeto mo ba ang Panginoon kung ganun? Di ba hindi? Walang pagrespeto sa Diyos kung late ka lagi dumarating. Okay lang yung once. Pero yung nandiyan ka lang naman sa kapitbahay, nasa tabi-tabi ka lang naman, may iba ka lang ginagawa, may iba ka lang inuna. Matatawag mo bang may pagrespeto yung paglilingkod mo? Wala. Huwag nyo na i-justify. Wala po talaga. Iba? Yung iba naman, imagine, yung iba naman, hindi pinaghahandaang mabuti yung gampanin nila. Kahit matagal na naipasa yung lineup, ayaw pa rin siprahin. Ang tagal na naibigay yung schedule, ngayon pa lang maggagawa ng outline. Diba? Minsan ganun tayo eh. Kahit, alam mo yun, hindi mo magawang paghandaan yung binigay sa yung gampanin na may kasamang pagrespeto. Gagawin mo, basta-basta na lang, okay na to, pwede na to. Ay, bukas ko na lang gagawin sa ano pa naman, kinabukasan pa naman eh. Hindi pwede. Kailangan lagi mong pinaghahandaan. Kasi kung hindi mo paghahandaan yan, isang patunay lang yan na kulang ka na ng pagrespeto sa Panginoon. Yung iba naman, kinakaya pa din ng konsensya nila na tumatayo, nagpapagamit sa ministry, walang devotion. Patay ang prayer life. Ganadong-ganado tumambol, ganadong-ganado tumugtog. Pero pag tinanong mo, kamusta yung devotion? Zero. If you can't say amen, say ouch. Diba? Totoo eh. Kaya natin
hahayaan na ganun tayo. Kasi kulang na tayo sa pagrespeto sa Diyos. Wala na yung fear of the Lord. Kaya hanggang ngayon, nakakagawa ka pa rin ng kalokohan kahit nasa ministry ka na. Wala nang totoong pagrespeto sa Diyos. Nawala na yung fear of the Lord. Diba? Kaya kapatid, kung ikaw maglilingkod ka sa Panginoon, make sure na yung paglilingkod mo may kasamang pagrespeto sa Diyos. Dahil yun yung klase ng paglilingkod na deserve ng Diyos. Yun lang. Yung klase ng paglilingkod na deserve ng Diyos ay yung may kasamang mataas na pagrespeto. Kasi banal siyang Diyos. Hindi pwedeng basta-basta lang yung i-offer mo sa Kanya. Banal siyang Diyos, hindi pwedeng nilalaro lang natin ang paglilingkod natin sa Kanya. We have to stop playing, church. Yan po actually yung title natin ngayon. Stop playing, church. By the way, yung title po ng preaching, nakuha ko po yan sa Facebook page. Sino nakapollow doon? Meron pong Christian Facebook page na ang pangalan is Stop Playing Church. So, sinabi ko lang. Pero yun na, stop playing church. Huwag mong laruin ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kung totoong ina-acknowledge mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo lalaruin ang paglilingkod mo. Tama? Di ba? Hindi mo magagawang laruin yung paglilingkod mo. Titignan mo siya ng may mataas na pagrespeto kasi nagpapasalamat ka sa kabutihan niya eh. Kasi na-acknowledge mo na faithful siya eh. Kaya re-respetuhin mo siya. And isa pa, you are acknowledging that He is really a holy God, a great God, and a worthy of everything. Worthy of highest respect. Dahil dakila siyang Diyos. Diba, nai-imagine po ba natin kung gaano kadakila ang Panginoon? Sabi nga sa Isaiah 66 verse 1 sabi ng Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Imagine, gaano kalaki ang Diyos. Nasa kaharian. Ang kaharian niya nasa langit. Tungtungan lang ng paa niya tong lupa. Tungtungan lang ng paa niya tong earth. Ganong kalaki ang Diyos. Ganong kadakila ang Diyos. Gaano ka lang kaliit sa harapan ng Diyos. Gaano lang tayo kaliit sa harapan ng Diyos. Tapos, babasta-bastahin mo yung paglilingkod mo. Ano bang kaya mong ipagmalaki sa Diyos? Wala. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. Kasi kahit paghinga mo, kontrolado niya. Tama? God's greatness is far more than we can ever imagine. Kung iisipin lang natin kung gaano kadakila ang Diyos, we will all bow down in reverence of Him. Kaya ayusin mo yung paglilingkod mo, kapatid. Lagyan mo ng pagrespeto yung pagsunod mo, hindi pwedeng yung napipilitan ka lang. Lagyan mo ng reverence yung paglilingkod mo. And to serve God with reverence is to serve Him in sincerity and truth. Serve God in sincerity and truth. Huwag mong lalaruin ang ministry. Huwag mong lalaruin ang paglilingkod mo. Kung ikaw nag-commit ka na maglilingkod ka, seryosohin mo yung commitment mo. Seryosohin mo yung commitment mo. Huwag yung lulubog lilitaw ka sa mga gawain. Yung hindi ka na mag-gets na mga leader mo, lulubog lilitaw ka. Minsan nandyan ka, minsan wala ka. Diba? Huwag din naman po na maaga ka lang sa gawain kapag ikaw yung gagamitin, kapag ikaw yung nakaschedule. Diba? Huwag din yung nandyan ka lang kapag convenient lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kung okay lang lahat sa buhay mo, nandyan ka, tapos pag may problema ka, nawawala ka bigla. Diba? Kasi kung ikaw, seryoso talaga yung paglilingkod mo sa Panginoon, you make yourself available. You will always make yourself available dahil ang taong seryoso sa paglilingkod, merong consistency. Dapat consistent ka. Kahit paminsan pagod ka na, pero dahil seryoso ka sa commitment mo, andyan ka pa din. Kahit paminsan hirap na, kahit paminsan basag ka na, through your ups and downs, pinipili mo pa rin maglingkod sa Diyos kasi nga seryoso ka sa paglilingkod mo. Decided ka sa commitment mo. At dapat lang naman talaga na seryoso ka sa paglilingkod mo sa Diyos.
Bakit? Kasi seryoso din ang Diyos sa'yo. Di ba? Seryoso din ang Diyos sa'yo eh. Kaya maging seryoso ka din. Seryosohin mo din. Huwag mong gawing biro yung paglilingkod. Dahil deserve ng Diyos yung seryoso. Hindi po nakikipaglaro ang Diyos sa atin. Seryosong seryoso siya. Totoong totoo siya. Kaya ang deserve din niya ay yung totoo. Kung ikaw naglilingkod ka sa Diyos ngayon, sasabihin ko sa'yo, make sure dapat authentic ka. Dapat authentic kang lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng fake. Kasi ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi dapat pinipeke. Tama po? Pwedeng paano dito sa church, pwede mong mapeke. Lahat ng ginagawa natin, pwede po nating mapeke yan. Kahit gaano ka ka-active sa ministry, posible palang peke ka lang. Kaya ka lang pala naglilingkod kasi gusto mo ng exposure. Kaya ka lang pala masipag kasi gusto mo ma-recognize, gusto mo ma-acknowledge, gusto mo mapansin. Peke ang paglilingkod mo kung ganun. Kasi mali ang motibo eh. Kung ganyan lang din naman, ang motive mo sa paglilingkod, sasabihin ko sa'yo, sarili mo lang ang pinaglilingkuran mo. Hindi ang Diyos. Baka pati sarili mo, pinipeke mo na, akala mo naglilingkod ka sa Diyos, pero sarili mo lang pala ang pinaglilingkuran mo. Wow. Diba? Tandaan po natin, pwede naman talaga mapeke mo yung paglilingkod mo sa harap ng tao. Pero hinding-hindi sa harap ng Diyos. Kitang-kita niya po lahat. Alam niya at kita niya kung totoo ka o hindi sa ginagawa mo. Hindi po natin maluloko ang Diyos. Amen? If you can say amen, say? Ayun. Pero yun na nga. Kung ikaw may respeto ka sa Diyos, magiging seryoso at totoo ka sa paglilingkod mo. Sa mga ginagawa mo dito sa church, may nakakakita man po o wala, kung mataas ang pagrespeto mo sa Panginoong Diyos, aayusin mo. Aayusin mo yung paglilingkod mo. At kung totoong ikaw ay ina-acknowledge mo na naging faithful si Lord sa buhay mo, you will serve the Lord with reverence. Alam niyo po, meron lang isang dahilan. There's a reason kung bakit ang isang tao nawawala yung pagrespeto sa Diyos. Bakit nga ba nawawala yung reverence natin sa Diyos? Bakit nga ba nawawala yung fear of the Lord? Bakit nawawala yung pagrespeto ng tao sa Diyos? You know what? The reason why people can serve God with reverence, merong Diyos-Diyosan. Idols of life ang dahilan. Ganyan-ganyan po yung mga Israelites eh. Yung mga Israelites, bakit hindi nila nagagawang maglingkod sa Diyos ng seryoso at totoo? Bakit hindi nila magawang maging consistent sa commitment nila? Nabasa ko nga po, kapag meron sila sa Judges, kapag may leader sila, naglilingkod sila sa Lord. Pero kapag wala silang leader, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Hindi nila magawang maging consistent sa paglilingkod sa Panginoon. Diba, bakit gano'n? Diba? Bakit ang tigas-tigas ng puso nila? Bakit ang tigas-tigas ng ulo nila? Bakit makulit sila? Bakit sila paulit-ulit? Kahit tinuturuan sila ng Diyos ng leksyon, sige pa rin sila ng sige. Kasi nga po, meron silang Diyos-Diyosan. Meron silang ibang pinaglilingkuran. And check nyo po, baka kaya hindi ka rin consistent, baka hindi ka rin matino sa paglilingkod mo, baka kahit hanggang paulit-ulit lang, pinaparealize sa'yo ng Lord yung mga bagay-bagay, hindi mo pa rin magawang seryosohin yung paglilingkod mo, baka may iba kang pinaglilingkuran. Posible po yun. Diba? Na meron tayong ibang pinaglilingkuran. At sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ayaw ng Diyos nang may kahati siya. Ayaw na ayaw ng Lord nang may kahati siya. Kaya kung ikaw, paglilingkuran mo na lang din naman ng Diyos, dapat siya lang. Siya lang.
Kaya napaka-importante na kung ikaw, sasabihin mo ngayon na maglilingkod ako kay Lord. Maglilingkod ka sa Diyos. Magdidesisyon ka ngayon. Importante po na talikuran mo rin yung mga idols mo sa buhay. Hindi pwedeng magsasabi ka na, I will serve the Lord. Yes, Lord, I will serve you. But let me stay with my idols. Hindi. Kung gusto mong piliin na maglingkod sa Diyos, bitawan mo yung idols mo. Dahil hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos ng seryoso at totoo kung meron siyang kahati dyan sa puso mo. Imagine niyo yung puso mo, ganyan lang. Kamao mo lang yan eh. Tama? Kasing laki lang yan ng kamao mo eh. Tapos, si Lord, napakalaking Diyos niya. Paano siya magkakasya dyan sa puso mo kung ang dami-daming laman yan? Ay Lord, mamaya ka na pumasok. Bukas ka na pumasok, Lord, ito muna ngayon. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Ipagsisiksikan mo si Lord, sasama mo si Lord sa ibang bagay, sa buhay mo, sa puso mo. Hindi po pwedeng ganun. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos ng seryoso at totoo, huwag mo siyang lagyan ng kahati sa puso mo. Huwag mo siyang lagyan ng kahati sa buhay mo. For God is a jealous God. Gusto ng Diyos, kung pipiliin mo siya lang talaga. Kung paglilingkuran mo ang Diyos pero ayaw mong bitawan yung idols mo, wag na lang. Sabi nila, hala, grabe naman po ate si. Di ba? Bakit? Totoo naman eh. Kung paglilingkuran mo ang Diyos pero ayaw mong bitawan yung mga Diyos-Diyosan mo, yung mga idols mo, wag na lang. Kung pipili ka, dapat isa lang. Kung hindi mo kayang piliin si Lord ng siya lang, dun ka na sa idols mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi deserve ni Lord yung may kahati. Kaya wag na lang. Kasi kung totoong nire-respeto mo ang Diyos, bakit mo naman siya isasabay sa putyo-putyong idols mo? Diba? Bakit mo naman isasabay si Lord sa mga Diyos-Diyosan mo? Ka-level niya ba yan? Hindi niya yan ka-level. Diba? Imagine, sige nga sa mga mag-asawa, masasabi mo bang nire-respeto mo yung asawa mo kung may kabit ka? Sana naman may asawa dyan. Masasabi mo bang nire-respeto mo yung asawa mo kung may kabit ka? O masasabi mo bang nire-respeto mo yung asawa mo kung may kahati siya dyan sa buhay mo? Sa puso mo? Siyempre hindi. Tama. Hindi mo masasabing may respeto ka. Kasi kawalan ng respeto yun eh. Kawalan ng respeto pag binigyan mo ng kahati yung asawa mo. And ganun din po sa Diyos. Kung totoong may respeto ka sa Panginoong Diyos, hindi mo siya bibigyan ng kahati. Diba? So we have to check ourselves. Check niyo yung mga sarili niyo. Baka akala mo pinaglilingkuran mo ang Diyos, pero pinaglilingkuran mo pala yung Diyos-Diyosan mo. Sabi nga po ni Joshua, di ba, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. Kung hindi pala okay sa'yo na paglingkuran ng Diyos ng totoo, ng seryoso, ng siya lang, pumili ka na ngayon kung sinong paglilingkuran mo. Kung sa tingin mo hindi okay yon, na paglingkuran mo ang Diyos ng may mataas na pagrespeto, ng may paggalang, kung sa tingin mo hindi okay sa'yo na maglingkod sa Diyos ng seryoso at totoo, pumili ka na ngayon. Sino ba talagang gusto mong paglingkuran? Ha? Sino? Hindi ko kayo pipilitin na paglingkuran nyo ang Diyos. Kanya-kanyang desisyon po yan. Personal decision natin yan. Kaya hindi ko ipipilit sa inyo na maglingkod kayo sa Diyos, paglingkuran nyo ang Panginoon, siya lang dapat. Desisyon nyo po yan. Kaya pumili kayo ngayon. Kasi ang paglilingkod natin sa Diyos ng totoo, hindi po yan pinipilit. To serve the Lord will always be a choice, will always be a decision, personal decision to make. Kaya pili na, sinong paglilingkuran mo? Diyos-Diyosan mo o ang tunay na Diyos?
ang tunay na Diyos ang pipiliin mo, kung si Lord yung pipiliin mo, seryosohin mo, totohanin mo, panindigan mo. Hindi pwedeng sasabihin mo lang ngayon na paglilingkuran mo si Lord ang pinipili ko kasi siya ang tunay na Diyos. Tapos hindi ka naman seryoso, hindi mo naman paninindigan. Sinong niloko mo? Diba? Kung tunay na Diyos ang pipiliin mo, seryosohin mo na. Totohanin mo na. Panindigan mo na. Kasi kung hindi, doon ka na lang sa idols mo. Hindi ko kayo pinagtatabuyan na. Pero doon na lang kayo kung hindi nyo naman kayang seryosohin ng Diyos. Diba? Idols mo yung pera mo. Piliin mo yung pera mo. Diba? Idols mo yung trabaho mo. Hindi mo kayang mas i-prioritize si Lord kaysa dyan sa trabaho mo. Mas mahalaga yan sa'yo. Piliin mo yung trabaho mo. Diba? Masyado mo ng idols, yung pag-aaral mo. Lagi mo na lang ginagawang excuses para lang di ka maka-attend ng gawain. Mag-aral ka na lang. Pero, hindi ko po sinasabing masamang mag-aral, Hindi ko rin sinasabing masamang magtrabaho. Hindi ko sinasabing hindi mo kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero, kung yang pera mo, yung trabaho mo, pag-aaral mo, mas priority mo na sa Diyos, mas mahal mo na kesa sa Diyos, idol na yan. Diyos-Diyosan na po yan. Tama? At kung hindi mo kayang bitawan yung mga bagay-bagay na pinapasuko sa iyo ng Panginoon, okay lang. Wala pong pilitan. Hindi pala okay sa iyo na ibigay sa Diyos yung paglilingkod na seryoso at totoo eh. Okay lang. Mas mabuti pang wag na lang po. Diba? Wag na lang. Basta, malinaw ko pong sinasabi sa inyo ngayong gabi, kung isasabay mo lang din naman ang Diyos sa mga worthless idols mo sa buhay, wag na lang. Sabi mo sa katabi mo, wag na lang. Huwag mo nang ituloy yan. Di ba? Kaya mas okay pang hindi na lang eh. Mas totoo yun Kung hindi mo siseryosohin ng Diyos, kung hindi mo irerespeto ang Diyos, mas okay pang hindi na lang. Kesa naman dinidisrespect mo ang Panginoon. Diba? Kaysa naman nadidisrespect natin si Lord. Sasabihin mong maglilingkod ka sa Panginoon pero hindi mo siya kayang seryosohin, hindi mo siya kayang piliin, kawalan ng respeto yon kapatid. Hindi deserve ni Lord yung mga disrespect natin. Never niyang magiging deserve yung disrespect na binibigay natin. Kaya ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Pumili ka ng gusto mong paglingkuran. At pagpipili ka, dapat isa lang. Tunay na Diyos o yung fake gods mo? Sinong paglilingkuran mo? If you really want to serve the Lord, kung nandyan naman talaga yung desire sa puso mo na paglingkuran ng Diyos, sige nga, sino dito yung meron naman talagang desire na paglingkuran si Lord? Diba? Kung nandyan naman talaga yung desire na paglingkuran mo ang Diyos, my brothers and sisters in Christ, put away your idols. Para mapaglingkuran mo ang Diyos ng seryoso at totoo. Put away your idols. Because if you don't, hindi mo masasabi na totoong naglilingkod ka sa Diyos. Kasi totoo po yung sinasabi ng Matthew, you cannot serve two masters. You cannot serve two masters. So we have to stop playing. Stop playing, Jomsi Church. Enough with your games. God deserves our best form of service. We have to serve God in His term. We have to serve God with reverence. We have to serve God with sincerity and truth. We have to serve God only. Kung maglilingkod ka na lang din naman sa Diyos, samahan mo ng pinakamataas na pagrespeto na kaya mong ibigay. Ayusin mo na. Itodo mo na. Seryosohin mo na. Yung totoo na.
And kung sa tingin mo, ngayong gabing ito, kung sa tingin mo ay hindi mo naibibigay yung best mo sa Diyos, na binabasta-basta mo na lang yung paglilingkod mo sa Kanya, na hindi ka na pala seryoso, hindi ka na pala nagiging totoo, hindi mo na namamalaya na meron ka na palang Diyos-Diyosan, may iba na palang umaagaw ng trono ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Meron ka pang panahon para magseryoso sa Diyos. Hanggat hindi pa bumabalik si Jesus. Anytime, pwede na siya bumalik eh. Pero hanggat hindi pa siya bumabalik, meron ka pang panahon para magseryoso. Meron ka pang oras para maging totoo ka sa paglilingkod mo. Ito na yun. Narinig mo na lang din naman yung message ngayong gabi. Ito na yung chance mo na seryosohin naman si Lord, na ayusin naman yung paglilingkod mo. Ito na yung chance mo para bitawan yung idols mo. Now is the time to bring back the fear of the Lord in every heart. Now is the time to let the reverence of the Lord be on our church. You have to repent and decide today that you will serve the Lord with highest respect, with highest honor. You have to decide today that you will serve the Lord, only the Lord. Amen? Pwede ko po bang invite si Pastor Anu and Pastor Ellie dito sa harapan? As we continue to meditate, pinagbubulay-bulay natin yung message ng Word sa gabing ito, hayaan natin na patuloy na mangusap ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ngayong oras na to, kung sa tingin mo, hindi mo pa nabibigay yung best mo sa Lord. Ngayong oras na to, kung sa tingin mo, nilalaro mo pa rin yung paglilingkod mo sa Diyos, di ka pa rin seryoso. Now is the time na ihingi mo ng tawad sa Diyos. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At magdesisyon ka ngayon. Lord, I will serve you. Lord, sorry kung hindi ko nabigay yung best ko. Lord, sorry kung na-disrespect pala kita. Lord, sorry kung hindi pala ako naging totoo. Sorry kung hindi pala kita sineryoso. Sige po, inanayaan ko po lahat na tumayo. Let's worship the Lord. I will serve the Lord, even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. Hallelujah. Oh, let's all sing. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. Confess now that you are going to serve the Lord. Serve Him only. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will
mo sa Panginoon. Yung laman ng puso mo. If you think na na-disrespect mo siya, na hindi mo siya naseryoso, nung nakaraang taon, ngayong 2024, balikan mo naman si Lord. Seryosohin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Commit your hearts, commit your lives, commit yourself to the one and only true God who deserves all the highest respect and honor. Hallelujah, Jesus. Oh, Heavenly Father, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Alam mo lahat ng nagawa namin. Alam mo lahat ng laman ng puso namin. Alam mo yung naging estado ng aming mga buhay, ng aming paglilingkod sa'yo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami man ay hindi naging seryoso sa paglilingkod namin, kung binabasta-basta na lang namin yung paglilingkod sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami. At yung pusong bato namin, O Diyos, basagin mo ngayon. Bigyan mo kami ng bagong puso. Bigyan mo kami ng bagong puso na willing i-commit sa iyo ng buong buo, Panginoon. Ilagay mo sa mga puso namin, O Diyos, yung mataas na pagrespeto sa iyo dahil naniniwala kami, Panginoon, na yon yung deserve mo. Yung klase ng paglilingkod namin na may mataas na pagrespeto, yung klase ng paglilingkod na seryoso at totoo, yun yung ilagay mo sa mga puso namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kauhawan na mapaglingkuran ka namin ng pinaka-the best, yung pinaka-deserve mo, Panginoon Diyos, na kaya naming ibigay. And right now, God, I am praying for our church. Continue to bring back the fear of the Lord, the reverence of the Lord in every heart of these people, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you and continue to be magnified in our lives, in our heart, in our church. And this we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos.